Sabi po sa Mark chapter 2 at hindi lamang 5 kundi more verses after 5. Ito po ang panahon na nagpatawad ang Panginoon ng kasalanan. The Bible says, when Jesus saw their faith, He said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. We will find from the next verses that I will read that the Lord Jesus Christ, although He did not say, I am God, there are many, many more, but there are at least 7 things that Jesus did that only God should do or should be able to say. At ang unang-una na nga dyan ay yung pagpapatawad ng Panginoon sa mga kasalanan ng tao. So, ang Panginoon ay hindi niya sinabing, ako ang inyong Diyos. Sinabi niya lang, ako ay ang anak ng Diyos. Ako ay anak ng tao. Ako ay kapantay ng Ama. Ako ay ang resurrection at ang buhay. I am the way, the truth, and the life. I am the bread from heaven. I am. Maraming sinabi ang Panginoon na hindi niya dinedirekta na ako ang Ama sa langit. Ako ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. So, bakit niya kaya hindi dinirekta? Because He is in the humiliation of human flesh. Nagpakababa. Siya ay nagbihis ng laman ng tao. Ang tawag nga doon sa Romans 8, the likeness of sinful flesh. So, kapareho ng laman ng makasalanan. Doon pa lang sa pagiging paglalagay ng laman, ang Panginoong Diyos na banal at yung glory ay suppressed glory. Parang isang tao na nagsuot ng damit ng bulate. No? So, doon pa lang, makita mo pa lang yung bulate, nadidiri ka na. Na gusto mo nang apakan at pisain. Gusto mo nang mawala sa mata mo. So, that is the not even close, but at least we can imagine that holiness, divinity, and power to create heaven and earth can be localized into one body which is in the likeness of sinful flesh. So yan po ay isang malaking pagpapakababa. Kaya nagpapakababa ka, so hindi ka magmamataas. Kaya pag may mga tao, usually mga Muslims, mga atheists, mga Jews, pati mga Jews, no, ay magre-require, no, ikaw na ba ang Kristo? Sabihin mo na para matapos na ang aming pag-iisip at patunayan mo na. So, sabi ng mga Muslim, saan mo makikita sa Bible na sinabi ni Kristo, ako ang inyong Diyos? Yun. So, marami na silang paghahanda dyan dahil alam na nila anong sasagutin yan. Kaya sasabihin niya, kailangan siya mismo nagsalita, hindi si Pablo o si Juan o si Pedro. Di andayan ng natanggal na verse na posible. No? Kailangan galing dun sa Bible na red letter, yung kulay red. Ang bihira, no? Naghahanap pa ng kulay red, no? Sa red letter Bible. Kailangan talaga sinabi niya, I am God, worship me. No. Hindi pwedeng yung ibang words. So, wala sa Bible yan, kaya hindi totoo yan. Yun, kahit sa sarili niyong Bible. But, although he says he did not claim directly. Sinabi niya, before Abraham was, I am. Sinabi niya, Moses saw me. Sinabi din niya,
na those who believe me, I also believe God, believe also in me. So ano siya. So let's begin with 7, no? I will show you 7, but let's begin with 1 na isang bagay na although hindi sinabing ako ang Diyos, ay na-upset yung mga tao sapagkat Diyos lang ang pwedeng magsabi niyan. Diyos lang ang pwedeng gumawa niyan. And that is what happened in Mark chapter 2, verse 5. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. At nakikita nyo naman doon sa reaction ng mga tao, no? And sabi roon, there were certain of the scribes sitting there and reasoning in their hearts. What that this man does, why doth this man does speak blasphemy? Who can forgive sins but God only? So naintindihan nila na ang ginawa ng Panginoon ay pang-Diyos na gawain. Ano ba tayo kung sakali magpapatawad tayo sa kasalanan? No, may nakita kang isang tao na napakaraming kasalanan, nagsisisi na siya. At siya lumalapit sa iyo para tulungan mo siyang magsisi. Ano bang sasabihin mo? Sasabihin mo ba na huwag ka na mag-alala, pinapatawad ko na ang mga kasalanan mo? Diba? Kung ang kasalanan niya ay sa iyo, magagawa mo yun. Pero kung ang kasalanan niya ay laban sa Diyos at laban sa ibang tao, halimbawa, hindi ka pwedeng magsabing pinapatawad ko na ang mga kasalanan mo. Pero ang Panginoong Jesucristo ay direct. My son, thy sins are forgiven thee. And there is an immediate effect. Kasi anybody can say, your sins are forgiven. Pero, effect? Wala naman talaga nangyaring forgiveness of sins. Salita mo lang yun. Pero ang Panginoon ay may immediate effect dahil nakalakad ng matuwid yung isang taong sick of the palsy. Kung may epilepsy siya, tumigil right at that moment. Kung meron siyang convulsion o kung anumang nangyari sa kanya dahil dun, immediately, no, ay nawala. Kaya alam ng lahat ng tao na yung diskarte ng Panginoon, pinapatawad, no, Son, thy sins be forgiven thee. Hindi sinabing, Son, I hope God will forgive you of your sins so that you will be healed. No, kagaya ng ginagawa natin dito. Panginoon, patawarin mo po anuman ang kasalanan ng taong na ito. Patawarin mo na po siya at isunod mo na ang kagalingan ng kanyang katawan, Panginoon. Hindi ganun magsalita ang ating Panginoon. Face to face. Son, thy sins are forgiven. Tapos. Tanggal lahat ng kasalanan ng tao. So, that is the way. At pagka ganon ang pamamaraan na makikita mo sa isang tao, he is claiming to be God. Although hindi direct words. Hindi sasabihin, ako ang Diyos. Pero pinapatawad ko na ang kasalanan mo is the same as ako ang inyong Diyos. Without directly saying it. Okay? So that's number 1. I promised 7. Number 2, pag nagpapagaling ang Panginoon sa kanyang mga napansin, no, with compassion, ang Panginoon kasi compassionate. Hindi siya pwedeng
hindi magpagaling. Pag may nakita siya, na napadaan lang siya or humahabol sa kanya, hindi niya pwedeng tanggihan. Kung ano man ang may gusto sa kanya, gusto niyang pagbigyan. Ganyan ang ating Panginoon, compassionate. No? Of course, merong compassion doesn't mean na pagka may ginawa siya rin sa isang tao, save na siya. So, pinagaling niya. Pero alam natin na hindi lahat ng pinagaling ng Panginoon niligtas. Niligtas lang mula doon sa kanyang sakit. Sapagkat maraming nagbago sabi nga, naniwala, pero umalis din. No? Sa John chapter 6, all those disciples, after they heard that you eat my body and you drink my blood, walk away. The disciples, many disciples, walked away, walked no more with him. So ito yung mga sunod na ng sunod. Nakita na nila yung mga initial miracles. Pakinig ng pakinig sa kanyang mga sermon. Kabisado na nila yung sermon. Pero nung may narinig silang, kainin niyo ako. Hindi ko na kayang sundan to. Pinapakain niya na yung sarili niya. Yung kanyang katawan. Mukhang nagkamali tayo ng susundan. Kasi hindi ko maintindihan na yung kanyang turo. Ibig sabihin, hindi nila naintindihan. Ibig sabihin, hindi regenerated, hindi woken up, pero disciple. Tipin mo yun. No? Kasi, bakit sila Peter hindi nag-walk away? Kasi regenerated soul sila. Sabi, bakit? Will you also walk away? What can we, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. So, nare-recognize si Peter, hindi siya pwedeng umalis kahit ano sabihin mo, Panginoon. Tatanggapin ko yan, aaralin ko yan, titingnan ko yan. Pero hindi ko iisipin na mali yan. At hindi ko iisipin na baliw ka na. Hindi ko iisipin na ikaw ay pinasok ng dyablo. Pag-iisipan ko yung words mo, yung salita mo, yung ano ba ang ibig mo sabihin. Yun ang sumasampalataya na totoo. Pero yung hindi sumasampalataya, nakikiride on lang, pagka dumating sa isang punto na kakaiba na ang conversation, laglag ka agad. So sila Peter, hindi umalis, pero ang daming umalis. Nung sinabing, this is my body, eat it. Yun. So, he healed without prayer. Ang Panginoon, sabi niya sa Mark chapter 3 verse 5, Mark chapter 3 verse 5. Teka, may tanong pa pala sa 4. Nagtanong siya dahil maraming nanonood. No? Nanonood. At kaya maraming nanonood kasi naririnig ang kanyang pangalan na isang great miracle worker. Kaya siguro pare-pareho mukha ng Jew, di ba? So, sino nagpagaling sa'yo? Ayun, yung Jesus of Nazareth. Saan siya? May sakit din ako. So, doon, banda roon, nakita ko kanina, nagtuturo doon. Maghanap ka lang ng maraming mga tao. Sigurado siya na yun. Di punta siya. Pakita niya. Yun ang nagtuturo. Di, na-identify nila agad ang sino yung Jesus Christ. Pero, hindi lahat ng nakikinig nakakaintindi. Kaya kagaya nitong Mark chapter 3, verse 4, sabi, he said unto them, is it lawful to do good? Gumawa siya ng isang question na hirap sagutin. Is it lawful to do good on the Sabbath days or to do evil?
to save life or to kill. But they held their peace. Yan. So, yun ang kinaasar ng ating Panginoon. Tinatanong niya, walang makasagot. Kasi, nagtatalo-talo sa isip, paano ba natin sasagutin to? Yun ang problema minsan, ano? Pagka meron kang hidden agenda, hindi ka kagad sasagot, malalaman na ng mga tao that you're not pure. Meron kang gustong sabihin pero hindi mo sasabihin. All of us are guilty of that. So, ano ba mas magandang gawain pag Sabat? Pumatay o bumuhay? Yun ang tanong ng ating Panginoon. To kill or to save life? They held their peace. So, nung lumingan siya, ikaw, anong sagot mo? Di ba? Ganun eh. Ang sabi niya, he looked around. He had looked around about on them with anger. Ikaw, anong sagot mo? Marami kasi nasabi kanina, anong sagot mo? Anong mas maganda sa Sabat? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Ba't walang makasagot? So, nung walang makasagot, when he had looked around about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts, he saith unto the man. So, nung wala nang makasagot, at meron na siya, alam niya na gagawin niya, ayun. Sabi niya doon sa tao, stretch forth thine hand, and he stretched it out, and his hand was restored, whole as the other. So, instantly, ay magkapareho na, balanse na yung buhay niya. Kagaya nung miss ko ngayon, kabila, maga. Yung kabila, normal. So, tinitingnan niya yung paa niya Tinitingnan niya Mukha namang pareho Pero mukhang mas malapad ito Sabi ko, sukatin natin. Para masigurado tayo. Pero intayin na lang natin yung doktor. Yan. Pati yung doktor ay gusto makasigurado, kaya x-ray. So, yan po. Pag napapansin mo yung sarili mo, parang hindi ka balanced. Kailangan mo ng healing. So, when he had looked around about on them with anger, being grieved of the hardness of their hearts, he said unto the man, stretch forth thine hand, and he stretched it out, and his hand was restored whole as the other. Ngayon, alam ba, Brad Louie, ikaw, Brad Stephen, merong sa iyong lumapit na maiksi yung kamay at yung kabila ay mahaba. At sasabihin mo sasabihin sa iyo pwede po bang pag-pray niyo ako? Pwede po bang may solusyon ba kayo? Yan. Para ito ay pumantay. Yan. Paano gagawin natin? Paano gagawin mo? First of all, siyempre, hindi mo sasabihin, stretch forth thy hand. Ang sasabihin mo, sige, panalangin natin. Sige, lika, manalangin tayo. Panginoon Diyos, kaabagan mo po ang tao na to. Gusto niyang gumaling. Ganon. Ang Panginoon, hindi. Di ba? Hindi. Father, may problema rito. Maiksi yung isang kamay. Papagalingin mo nga, aking Ama, aking Diyos. Hindi. Ilatag mo yung kamay mo. Tapos, anong sabi niya? Stretch forth thine hand. And he stretched it out. And his hand was restored, whole as the other. Napansin niya na lang, pag stretch niya ganyan, tapos yung kabila, in-stretch niya rin, pareho na. Hindi na magkaiba. Wala nang maraming may babatukan ka pa. Heal! Meron ganun. Magsasalita pa ng mahaba,
Kaya speaking in tongues pa, Rab Shakapat Sharapa. May ganun pa. Meron pang ikot-ikot, meron pang nangingisay. Pag ganun, hindi pa rin pantay. O balik ka. Balik ka habang andito ako sa Imus. Balik ka. Next crusade uli. No? Hanggang sa kompleto na mahil. Ganyan ang mga Pentecostal eh. Na kung meron mang nagkiklaim na instant, na heal talaga, huntingin mo yon pagka tapos na yung crusade, kasapakat yun. Nagawa na nila yan. No? Merong isang reporter hinanting. Oh, ikaw ba talaga, ano ba, asan ba medical record mo? Na talagang yan from birth, ganyan. Wala. Ano lang yan. Or nagtatago, or whatever. No? So, mga hoax. Kung meron totoo, na pumantay ang kamay, na stretch out thy hand, na hindi nag-pray, diablo yun. Ganun lang yun eh. No? Pag may miracle worker, tapos walang prayer in the name of Jesus, diablo yun. So, may totoong mangyari. No? Yung mga advanced ang witchcraft, may nangyayaring ganon. Pero that is not from God. Ngayon, ang Panginoon, without asking the Father, He healed. And without prayer, He is able to heal. That is putting yourself in the level of God. Because only God can do that. Diyos lang ang kakagawa nun. Dahil ang Diyos, hindi na kailangan mag-pray sa Diyos ulit. No? Although ang Panginoon nagpe-pray, pero makikita natin yung kapangyarihan niya, when He wants to heal somebody, He just does it. No? Stretch out thy hand. And immediately it is made whole. Number 3, He walked on water, shouted, "Peace be still," without draining His power. Diba? Sipin mo yun, yung bagyo, no? Papatahimikin mo. Diba? May nakita tayo, kahit na napaka-tindi na nung kanilang magical powers. Napapagod sila eh. Diba? Gaganon sila. Tapos andyan na yung waves. Unti-unti, titigil. Hindi yung, peace be still. Ganun ang Panginoon. Ang lakas-lakas ng bagyo. Peace, be still. Tapos. Hindi na niya kailangan sabihin na, ang sabi ko, peace, be still, ba't ayaw mo pa? Wala nang second time. Isang time lang. So that is the way the Lord commands even nature. And that happened in Mark chapter 4, verse 39. And He arose and rebuked the wind and said unto the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. Oh. So, wala tayong makikitang ganyan kahit anong Pentecostal yan. No? Pag merong Pentecostal tayong kaibigan, Brad Stephen, pag may kaibigan kang Pentecostal, tapos bumagyo na kasi lakas ng undoy, pasyalan mo sa bahay. No? Sabi mo, halika. Sasagupain natin yung bagyo. I-rebuke mo. Huh? Tingnan natin kung umubra yung kanyang powers. Pero wag mong sasabihin na, pag na-rebuke mo, tas tumigil, yung buong BCA, iyon na. Wala kang authority para gawin yun. Oh. Pero, kasi baka mamaya magkatotoo. Hindi. So, he walked on water, shouted, "Peace be still." Number 4, He raised the dead. Kung gusto niyang bumuhay ng patay, nabubuhay. Without any kind of big prayer rally or shaking of the head or the body or preparation of or incantation. No? Alam niyo yung Egyptian Book of the Dead?
Napanood nyo yung The Mummy? Di ba? Kailangan tama yung araw, tama yung oras, tapos tama yung bloodline ng priest. Pagkatapos, meron pa siyang sasabihin na tamang words sa tamang order. May isa-sacrifice pa na may dugo ng virgin. Ang daming ritual para mabuhay ang isang mommy. Oh. Pero ang Panginoon, ang sabi niya sa Mark chapter 5, verse 41. Mark chapter 5, verse 41. Pumunta siya sa isang patay. At hinawakan niya. Sabi niya, hindi naman patay yan eh. Tulog lang yan eh. At di nagtawanan sila. Tapos hinawakan niya sa kamay. Yung malamig na kamay ng bangkay, hinawakan niya. At sinabi niya, habang hawak niya yung kamay, Talita gumi. Gumising ka. Yung kumi, doon sa Mark chapter 5:41, no? Parang Arabic, gum. Gum means awake. No? So parang yung Aramaic, Hebrew at saka Arabic sister languages yan eh. Talita gumi, which is being interpreted, Damsel, I say unto thee, arise. Tumayo ka. So, yun ang inutos ng Panginoon. Yung talita kumi, hindi incantation yun or hindi yun words na kapag pumunta ka ng patay tapos sinabi mo rin, talita kumi, gigising din yun. No? Yun ay exclusively yung power ng Panginoong Jesucristo ang gumising doon. Sinabi niya lang, gumising ka. So, minsan akala natin merong mga incantation words sa Bible. So that is just a word, simple word, ginamit ng Panginoon. He raised the dead by His own will. Not necessarily marami pang ritual at marami pang mga combination. And then, in Mark 15:39, when the centurion which stood over against him saw that he so cried out and gave up the ghost, he said, truly, this man was the Son of God. Ang ating Panginoon ay pumayag na siya ay mapako sa krus at mabuhay na muli sa pamamagitan ng sarili niyang kapangyarihan. Anong sabi ng Panginoon sa John 10:17? Therefore doth my Father love me because I laid down my life, that I might take it again. No man take it from me, but I lay it down for myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. So, siya lang makakapagsabi niyan. No? Kaya kong bigay ang aking buhay, walang may kapangyarihan na pumatay sa akin. Pero pagka binigay ko yung buhay ko, nilatag ko, mamamatay ako. Pero kaya kong buhayin muli ang sarili ko. I have power to take it up, to take it again. So that is divinity. Walang makakapagsabi niyan. Many have tried and failed. Marami nang nagsabi na, patay na si propeta, yung isang propeta nila, pangalan, kakalimutan ko ang pangalan nun. So, hintayin natin, mabubuhay ulit yan. Bumaho na. Libing na natin. Ayaw mabuhay muli eh. Yan si Kibuloy, pagka namatayan, sana mahaba pa ang buhay niya at masave. No? Pero, pag namatayan, at ganun pa rin ang paniniwala niya, siya ang Son of God, malamang hindi muna yan magpapalibing. No? At yung followers niya, hihintayin 3 days and 3 nights. Pagkatapos,
hindi na pwedeng hindi ilibing kasi naagnas na yung katawan. Kaya ililibing din. Pero I think they will try. And many have tried, but wala, patay din lahat. Only the Lord Jesus Christ had the power to lay down His life and had the power to take it up again. And this is divine power. No? Pag patay ka na, paano mo magigising yung sarili mo? Kahit yung mga black magic, meron dapat isang gigising sa kanila na buhay pa eh. Oh, 'di ba? Kahit si Snow White kailangan na may humalik na prinsipe eh. Oh, hindi si Snow White na buhay ng sarili niya. Kailangan may prinsipeng hahalik. Oh. So, ang Panginoon lang ang talagang merong kapangyarihan na patay na pero binuhay niya yung sarili niya. So that is divine power. Number 6, He announced that He is equal in glory, in will, and existence as God. Anong sabi ng Panginoon sa John 5:21? For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom He will. Kaya kong magbigay ng buhay sa kahit sino. Gusto ko. So, only the Lord. At ito pinantay niya yung sarili niya sa Father. Yung Father, kaya gawin yan. Kaya ko din yan. So, hindi niya sinasabing, ako ang inyong Diyos, sumamba kayo sa akin. Pero, sinasabi niya, kung ano yung kapangyarihan ng Father, kapangyarihan ko rin yun. Malinaw. John 17:5, And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Oh. Sa prayer niya, na narinig ng ibang tao, sinasabi niya na magkapareho tayo ng glory. O Diyos, Father, magkatabi tayo nung ginawa natin ng langit at lupa. Oh. So, we believe that although there is one God, He is manifest in three persons, and in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That is how we understand the one true God. So the Lord Jesus Christ claimed that He is equal with the Father, equal in glory, equal in will, and equal in power. Lastly, ang Panginoon, although hindi niya sinabing, ako ang inyong Diyos, sambahin niyo ako, He gives away eternal life to whom He will. So He can not only is able to raise the dead, but He can give eternal life kung sino ang gusto niyang bigyan. Sabi sa John chapter 17, verse 2, As thou hast given Him power over all flesh, that He should give eternal life to as many as thou hast given Him. Oh. So, may binigyan ng power ang ating Panginoon, at yung power na yon ay meron siya ring power na sarili niya na to give eternal life to as many as thou hast given Him. So, without, mga kapatid, these verses, without the Lord saying, I am God, worship me, the verses prove to us that He made divine actions and divine claims. And if you believe in the Lord Jesus Christ, you will believe that He is equal with God, and He is God. He is the Son of God who became a man and died for us. And that belief, He gives eternal life to those who believe like that. Yan ang ating Panginoon. Pag naniwala ka, kagaya ng tinuro niya sa inyo, sa atin, meron kang buhay na walang hanggan. So, purihin ang Panginoon sa mga aral ni Kristo na nagbibigay buhay walang hanggan sa mga sumasampalataya.